Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami po pala ang ikatlong pangkat ang magtatalakay sa inyo sa pagsasali ng prosa at pagsasali ng tula. Ngunit bago ang lahat, nais ko muna ipakilala ang aking sarili at ang aking mga kasamahan. Ako nga po pala si Binibining Priscilla Angel Pos. Kasama ko si Binibining Janela Padora, Binibining Princess May April, at Binibining Christine Tagaw. Ngayon ay sisimulan natin ang talakayan sa katanungang ano nga ba ang pagsasali ng prosa. Tinatawag na prosa o tuluyan ang uri ng malikhaing pasulat na gumagamit ng mga pangungusap na tuloy-tuloy. Di tulad ng tula na gumagamit ng mga taludtod at sakno o ng dula na gumagamit naman ng mga dialogo o usapan. Kabilang sa prosa ang maikling kwento, nobela, sanaysay, talambuhay, anekdota at marami pang iba. Isa sa mga halimbawa ng prosa ay ang maikling kwento. Ito ay maiksi at naratibo. Nasa 1,000 hanggang 10,000 na mga salita lamang ang ginagamit sa maikling kwento. Ito ay mas maikli kaysa sa nobela na ating binabasa. Ito ay nagpapakita ng isang pangunahing tauhang nakaharap sa isang mapagpasyang sandali ng kanyang buhay dahil sa isang suliraning kailangang lutasin. Mayroon itong tinatawag ni Edgar Allan Poe na single effect o natatanging bisa at gumagamit rin ito na tinatawag ni James Joyce na epiphany o punto ng pagpapaliwanag ang sandali ng pagkaunawa sa buong kahulugan ng naratibo sa maikling kwento. Tandaan na ang maikling kwento ay mas maikli lamang at kawili-wili itong basahin dahil ito ay nanghihikayat o nagpapasaya sa mga mambabasa. Isa sa mga mahalimbawa sa maikling kwento ay ang kahon at kwento ng mga lumang laruan na kung saan doon ay makikita natin ang problema na kinakaharap ng mga laruan na kung saan natatakot sila na baka sa basurahan sila mapunta o kaya'y may mga bata na naman na aabusuhin sila. Nobela. Ang mga sangkap sa maikling kwento tulad ng mga tauhan, tagpuan, banghay, pananaw at tema ay mayroon din sa nobela. Ngunit may pagkakaiba ang dalawa sapagkat iilan lamang ang mga tauhan sa maikling kwento. Samantala, mas marami ang mga tauhan sa nobela. Ang panahong saklaw ng mga pangyayari sa nobela ay mas mahaba rin samantalang sa maikling kwento, maaring maganap ang mga pangyayari sa loob ng maikling panahon lamang. Isang halimbawa ng nobela ay ang Hari Manawari, na kung saan makikita natin o mababasa natin sa unang kabanata na si Hari Manawari ay nasa kanyang palasyo. Sa ikalawang kabanata naman ay naglakbay si Hari Manawari. Sa ikatlong kabanata ay nasa Pilipinas na siya. Na kung saan, kung mababasa natin, may iba't ibang mga tauhan sa bawat kabanata. Yun ang nagpapatingkad at magpapahaba ng nobela, ang mga tauhan. Isa sa pinakaimportanteng sangkap sa nobela ay ang mga tauhan. At mas mahaba ang nobela kaysa sa maikling kwento. Ang pangatlong halimbawa naman ay ang sanaysay, na kung saan mas kilalang essay sa wikang Ingles. Ang sanaysay ay may iba't ibang uri. May mga sanaysay na naglalahad o nagpapaliwanag, nagsasalaysay, naglalarawan at nangangatwiran. Mahahati ang sanaysay sa dalawa batay sa anyo nito, formal at di formal o personal. Ito ay tinuturing na huli na pampanitikan. Sunod na halimbawa naman ay talambuhay. From the word itself, talambuhay, ito ay nangangahulugang tala ng buhay ng isang tao. Sa makatuwid, ito ay tungkol sa mga pangyayari sa buhay ng isang tao, karaniwan mula sa pagsilang hanggang sa isang tiyak na punto sa kanyang buhay ngayon, o maaaring sa kanyang kamatayan. Ito ay patungkol sa mga pangyayaring nagaganap sa buhay ng isang tao.
Ang anekdota ay isang maikling salaysay na isang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ito ay karaniwang nagpapakita ng isang anggulo ng pagkatao nito. So, mas maikli ang anekdota kesa sa talambuhay. Ngunit pareho sila na patungkol sa buhay ng isang tao. Ang huling halimbawa ng prosa ay ang alamat. Ang alamat ay kwento tungkol sa pinagmula ng isang pook o bagay. Ang halimbawa nito ay alamat ng sibuyas, na nagpapaliwanag kung bakit nakakaiyak ang sibuyas kapag hinahati natin at kung saan nga ba nanggaling ang sibuyas. Tandaan natin na anuman ang anyo ng prosang isasalin, kinakailangang nakikilala ng isang tagasalin ang anyong panitikan na kinabibilangan nito. Dahil ito ay makakatulong sa kaalaman na pagharap sa suliraning mga pagsasali. Ngayon ay natapos na nating alamin kung ano nga ba ang pagsasali ng prosa. Ano ang mga halimbawa ng prosa? At ngayon naman ay alamin natin kung sino nga ba ang may karapatang magsali ng panitikan. Sino nga ba? Kung ako ang tatanungin kung sino nga ba ang may karapatan magsali ng mga panitikan, ang sagot ko ay ikaw, ako, tayo. Kung ang pagbabasehan lamang ay ang mga pang-akademikong mga gawain. Ngunit kung nakabatay tayo sa libro at iba pang mga sanggunian, may pagbabatayan kung sino nga ba ang may karapatan magsali ng panitikan. Sasagutin sa bahaging ito ang isang tanong na karaniwang pinupukol sa isang nagsasalin, hindi lamang sa maikling kwento, kundi pati sa lahat ng tekstong pampanitikan. Hindi iilang tagasalin at kritikong pampanitikan ang naniniwalang ang tagasalin na maikling kwento ay kailangang kuwentista rin. Ang tagasalin ng sanaysay ay kailangang mananaysay rin. Ang tagasalin ng nobela ay novelist rin, at iba pa. Sa madaling salita, kung hindi rin lamang isang malikhaing manunulat ay hindi dapat magtangkang magsali ng panitikan. Ang katuwiran nila, ang panitikan ay isang mataas na uri ng tekstong nangangailangan ng pinakamataas ding uri ng kahusayan. Ang totoo, hindi naman kailangang maging kwentista ang tagasali ng isang maikling kwento o kaya'y makata ang tagasali ng mga tula. Hindi kailangang manilikha ng panitikan ang tagasalin nito. Ngunit mahalaga na mangyari pa na ang tagasalin ay isang taong nakababad sa panitikan o mayroon ng mahabang taon sa likas na hilig, kung hindi naman pagkahumaling sa pagbasa ng panitikan. Hindi man siya tagalikha ng panitikan, ang pagkahilig naman nito ng panitikan ay nakakatulong ng malaki sa isang tagasalin sa pagpapakahulugan o interpretasyon. Nakakatulong din ito upang magkaroon siya ng malawak na bokabularyo ang magagamit sa pagtutumbas. Dalawang katangian sa makatuwid ang kailangan taglayin ng isang tagasali ng panitikan. Bukod sa iba pang katangian, dapat ding taglay ng tagasalin ang ibang uri ng teksto, kausayan sa pagpapakahulugan at malawak na bokabularyo, lalong-lalo na sa tunguhing lingwahe na kanyang isasalin. Natapos na nating malaman kung sino nga ba ang dapat magsali ng mga tekstong pampanitikan. Ngayon naman ay alamin natin ang mga suliranin sa pagsasali ng prosa. Sa pagsasali ng prosa, higit pa kaysa sa pagsasali ng tula at dula, napakahalagang pagtuunan ng isang tagasalin ang natural na daloy ng mga pangungusap. Nangangahulugang ito na hindi pagiging tunog sali ng teksto. Gaya ng nabanggit na, ang ibig sabihin to ay para itong orihinal na isinulat sa tunguhing lingwahe. Upang maisagawa ito, hinihingi sa isang tagasalin ang malalim na kaalaman ng mga idioma ng tunguhing lingwahe at kahusayan sa struktura ng tunguhing lingwahe. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng mga suliranin na posibleng makaharap ng mga tagasalin sa pagsasali ng prosa. Una ay ang pagpapanatili ng natural na daloy ng mga pangungusap.
Kalawa ay pagpapalit ng mga idioma. Ang pangatlo ay pagpapanatili ng tono at estilo. Una ay ang pagpapanatili ng natural na daloy ng mga pangungusap. Sa pagsasali ng prosa, mahalaga na mapanatili ang natural na daloy ng pangungusap. Ang tagasalin ay dapat magkaroon ng mga sapat na kaalaman sa mga siyensya, parirala at pang-ugnay upang maitama ang struktura at pagkasunod-sunod ng mga pangungusap sa nilalaman ng teksto. Halimbawa ay, sa orihinal na teksto, ito ay, "The beautiful flowers bloom in the garden, filling the air with their sweet fragrance." Sa pagsasalin, ito ay nangangahulugang ang magagandang bulaklak ay namumukadkad sa hardin na pinupuno ang hangin ng kanilang matamis na amoy. 'Di ba? Pinapanatili nito ang natural na daloy ng mga pangungusap. Sunod naman ay pagpapalit ng mga idioma. Mahirap talagang isalin ang mga idioma o mga pahayag na may hindi direktang katumbas na ibang wika. Ang tagasalin talaga ay dapat na magkaroon ng malalim na kaalaman sa idioma ng wika ng pagsasalin upang mailipat ng wasto ang kahulugan at diwa ng mga salitang ginamit. Ang halimbawa nito ay, sa orihinal na teksto ay break a leg. Sa pagsasalin naman, ito ay nangangahulugang good luck o sana'y magtagumpay ka. Ito ay karaniwang ginagamit bilang pagsalubong o pagpapalakas ng loob sa isang tao bago siya pumasok sa isang pagtatanghal o contest. Hindi pagsasangkot ng tunay na pagkabali ng binti. Ito ay isang paalala lamang ng mga well-wishers para sa tagumpay at magandang performance ng sino mang taong mag-perform. So, hindi siya dapat, ang break a leg ay hindi nangangahulugang pagbali ng binti. Ito ay nangangahulugang sana'y magtagumpay ka. Ang panghuling halimbawa ay ang pagpapanatili ng tono at estilo. Ang tagasalin ay dapat magkaroon ng kasanayan pagpapanatili ng tono at estilo sa orihinal na teksto. Ito ay upang ang pagsasalin ay magbigay ng parehong epekto at impresyon sa mga mambabasa tulad ng orihinal na teksto. Ang halimbawa ng pagpapanatili ng tono at estilo ay, sa orihinal na teksto ito ay, "The room was filled with a sense of tranquility, as if time has stopped." Sa pagsasalin, ang silid ay pinupuno ng isang pakiramdam ng kahina. Yun lamang po para sa aking parte. Naway, nalaman nyo na kung ano nga ba ang kahulugan ng prosa, ano ang mga halimbawa ng prosa, sinong may karapatan magsalin, at kung ano ang mga suliraning kinakaharap ng mga tagasalin ng prosa. Ang susunod naman patungkol sa prosa ay ang idioma sa natural na daloy. Ako si Princess Mia Frill, ang inyong tagapag-ulat. Napag-aralan na sa naunang kabanata ang tungkol sa idioma at patalinhagang pananalita, ang sariling idioma ng bawat wika at upang maging mahusay ang isang salin. Dapat ay laging bukas ang isip ng isang tagasalin, gayon din ang kanyang panloob na tenga, upang madali niyang matukoy kung ang idiomang ginagamit niya ay natural sa tunguhing lingwahe o hiniram lang niya nang walang pakundangan sa simulaing lingwahe. Ano ang mga halimbawa nito? Mga karaniwang pahayag ito na maaaring natural na sabihin sa ibang wika. Halimbawa sa Ingles, ngunit kapag isinalin ng literal sa wikang Filipino ay masasabing hindi idiomatiko sa Filipino, na nangangahulugang hindi ito karaniwang ginagamit ng isang mahusay na tagagamit ng naturang wika. Kahit hindi makaharap ang orihinal na teksto, madaling matutukoy ng mambabasa ang mga kapabayaan sa pagtutumbas ng mga idioma. Narito ang mga halimbawa. Ang una ay ang "baliw raw ako kaya ibig nila akong ipadala sa ospital ng mga baliw." Tinumbasan ng ipadala ang send sa orihinal na Ingles. Ngunit hindi ito ang idiomatikong katumbas nito. Ang ipinadala sa wikang Filipino ay nangangahulugang sulat, pera, pagkain, damit,
at iba pang katulad. Hindi ba pwedeng ipadala ang tao? Yan ang tanong. Maaari rin bilang scholar, halimbawa sa isang malayong bansa. Sa makatuwid, ang salitang send sa Ingles ay hindi ipadala lamang ang katumbas sa Filipino. Kailangang humanap ang tagasalin ng idiomatikong katumbas nito batay sa kahulugan ng orihinal na mensahe. Ngunit may tiyak na pahayag para sa halimbawang ito. Ipasok sa ospital o dalhin sa ospital. Ang mga ito ang idiomatikong pahayag na dapat matutuhan ng isang tagasalin kung ibig niyang maging natural ang daloy ng kanyang salin. Yun ang pinakaunang halimbawa. Ang pangalawa ay isa siyang mahusay na abogado at matagal na siyang nagsasanay ng batas. Ang salita ay ang law practice. Marahil ang sinasabi sa Ingles. Nalimutan ng tagasalin na ang isang salita ay maraming iba't ibang kahulugan depende sa gamit, tulad na lamang ng salitang practice na ang sinali niya ay nagsasanay. Maaari itong mangangahulugang pagsasanay o ensayo kung ang tinutukoy ay ang mga paghahandang isinasagawa bago ang isang gawain o kompetisyon at iba pa. Ngunit sa mga akademikong talakayan, ang salitang practice ay maaaring tumbasan ng hiram na salitang praktika o practice na may spelling na P-R-A-K-T-I-S, practice. Halimbawa, translation practice o praktika sa pagsasalin. Ang pangatlo naman ay sa ilalim ng araw o under the sun. Ito marahil ang original na salita sa Ingles. Maaring itumbas dito ang isang idioma na sa balat ng lupa. Pang-apat naman ay bakit di niya ako pwedeng mahalin pabalik? Ang salita sa Ingles na love back, na kung saan sa Filipino ay mahalin pabalik, ay ibig sabihin ay gantihan ang pagmamahal na ipinapakita sa minamahal o pakitaan ng katumbas na pag-ibig. Pero, mahalin pabalik ba ang tamang salin nito? Ano ang naging proseso ng pagtutumbas dito? Maliwanag naman na hinati ng tagasalin ang isang pariralang pahayag. Una ay ang love, na isinalin niya sa mahalin, at back, na isinalin niya sa pabalik. Ito ay isang malaking kamalian dahil hindi nakuha ang kahulugan ng orihinal na mensahe. Ang panglima naman ay iligtas ang sabaw, save the broth, ang nasa recipe sa wikang Ingles. Ngunit hindi iligtas ang kahulugan ipinahahatid sa pangungusap, kundi itabi o huwag itapon ang salitang iligtas ang sabaw. Sa mga halimbawang ito ay mapapatunayan na sa katumbas na isang salita sa simulaing lingwahe ay hindi lamang salita ang tinutumbasan, ngunit or kundi ang kahulugan, gaya ng ipinapakita na proseso ng pagsasalin. Sa Filipino, nagbabago ang kahulugan ng isang salitang ugat batay sa panlaping ikinakabit dito. Alam naman natin yon na mayroon tayong mga panlaping ikinakabit. Sa kabilang dako, sa Ingles ay mga pang-ukol naman ang nagpapabago sa kahulugan ng isang salita. Halimbawa, ang salitang watch ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan batay sa pang-ukol na kasunod nito. Unahin natin ang salitang watch na ang salin ay manood, watch out na ang salin ay mag-ingat, watch for na ang salin ay abangan. Sa makatuwid, ang isang parilala sa Ingles ay maaring isang salita lamang ang katumbas sa Filipino. Tandaan na ang kahulugan ang tinutumbasan, hindi ang individual na mga salita. Narito ang ilang pang-ukol sa Ingles at ang karaniwang pagkakamali kaugnay ng mga ito. Una na riyan na halimbawa ay ang salitang from. Dahil alam natin na karaniwang pagkakamali ng isang baguhang tagasalin ay at maging ng mga hindi mahusay na gumagamit sa Filipino. Ang pagtutumbas ng mula. Mula ang itinumbas sa salitang from na galing sa wikang Ingles sa tuwing nakikita ang salitang from. Halimbawa, the soldiers saved the queen from the pirates.
Iniligtas ang salin sa Filipino ay iniligtas ng mga sundalo ang reyna mula sa mga pirata. O, kung inyong mapapansin, hindi natural ang daloy ng salin dahil sa paggamit ng mula na hindi kailangan sapagkat o sapat na ang iniligtas ng mga sundalo ang reyna sa mga pirata. Ito ang isang problema ng pagsasalin na una na riyan ay ang salitang from na kung saan tinutumbas talaga sa salitang mula sa wikang Filipino. Kaya nagiging hindi natural ang daloy ng pagsasalin. Pangalawa ay ang as. Hindi laging bilang katumbas nito. Kung minsan, alam niyo, hindi ito kailangan tumbasan kundi kunin ang kahulugan ng buong parirala. As a boy, I was a voracious reader. Ang salin sa wikang Filipino ay nung bata pa ako, napakahilig kong magbasa. Yon ang salitang tinumbas sa wikang Filipino sa pangalawang halimbawa natin na pang-ukol na as. Ang pangatlo naman ay between. There is enmity between the neighbors. Ang salin sa wikang Filipino ay may alitan ang magkapitbahay, hindi may alitan sa pagitan ng magkapitbahay. So, kapag sinabi natin between, hindi na kailangan na isalin mo pa ang salitang pagitan. Pwede mo nang isalin para maging natural na daloy ay may alitan ang magkapitbahay. Ang panghuli naman ay ang salitang for. Ang halimbawa ay, this gift is for you. Ang salin sa wikang Filipino ay para sa iyo ang regalong ito. Ngunit, ang for details ay hindi para sa mga detalye, kundi tungkol sa mga detalye. Dahil ang for ay hindi ukol ang kahulugan, kundi tungkol. Tandaan na ang for ay hindi siya ukol sa mga detalye, kundi ang kahulugan ng for ay tungkol sa. Kaya kapag gumagawa ka ng salin, ang gamitin mo kapag nagsalin ka ng pang-ukol na for ay tungkol sa or about kung sa Ingles. Yun lamang ang aking talakayan patungkol sa prosa na ang idioma sa natural na daloy. Maraming salamat. Magandang araw! Para sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ang tatalakayin natin sa puntong ito ay tungkol sa pagiging natural ng estruktura ng wika. Karaniwan sa mga nagiging pagkakamali ng isang tagasalin ay ang paggaya ng estruktura ng simulaing lingwahe o ng SL. Kadalasan ito ay nagbubunga ng mga pangungusap na hindi nagiging tunog natural kagaya ng sa tunguhing lingwahe. Halimbawa na lamang sa Ingles, ang karaniwang nauuna ay ang paksa o ang simuno kaysa sa panaguri. Sa wikang Filipino naman, mayroon tayong dalawang ayos ng pangungusap. Halimbawa, ang unang ayos ay ang bata ay tumakbo, ang pangalawang ayos naman ay tumakbo ang bata. Sa katotohanan, ginagamit natin ang dalawang ayos ng pangungusap, ngunit nakadepende ito sa pangangailangan. Ang unang ayos ng pangungusap na nauuna ang paksa sa panaguri ay ginagamitan ng panandang ay. Ginagamit ang pangungusap na ito sa mga sumusunod. Ang una ay kapag gustong bigyang pansin ang paksa. Pangalawa, kapag may gustong bigyang diin sa unahan ng pangungusap. Pangatlo, kapag may ipinakikilalang bagong paksa. Pang-apat, para ipakita ang konstruksyong paralel. At ang panglima at ang panghuli ay sa pagbubuod ng naunang pahayag. Una, kapag gustong bigyang pansin ang paksa. Halimbawa, ako'y munting tinig. Ito ay isang pamagat sa isang tula na naging popular sa awit na saling I am but a small voice. Ngayon, bakit hindi munting tinig ako ang naging pamagat? Dahil ang ako ang ibigbigyang pansin sa pamagat at hindi ang pagiging munting tinig ng persona ng tula. Pangalawa, kapag may gustong bigyang diin sa unahan ng pangungusap. Halimbawa, madilim pa'y ginising na ako ng sunod-sunod na tahol ni Ruben. Ngayoy nasa kamay naming kababaihan ang pagtatanggol sa lupaing ninuno. At ang panghuling halimbawa, kung gayoy hindi mo natanggap ang balita. Kung minsan, kuwit ang makikita sa halip na ay. Kaya sa halip na kung gayon ay hindi mo natanggap ang balita, ito ay nagiging
kung gayoy hindi mo natanggap ang balita? Pangatlo, kapag may ipinakikilalang bagong paksa. Halimbawa, ang mga sumusunod ay may saguting kriminal sa malubha at sa di gaanong malubhang krimen. Ang mga parusang maaaring ipataw alinsunod sa kodigong ito ay napapaloob sa mga sumusunod. Mula sa binagong Kodigo Penal ng Pilipinas, salin ni Cesar C. Peralejo. Ang pang-apat ay para ipakita ang konstruksyong paralel. Halimbawa nito, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Ito ay mula sa kantang Ugoy ng Duyan. Ang panghuling dahilan naman kung bakit ginagamit ang unang ayos ng pangungusap ay upang sa pagbubuod ng naunang pahayag. Halimbawa, ito ay parang silakbo ng damdamin sa katatapos na impeachment. Kapag hindi pa sanay ang isang tagapagsalin, ay maaari siyang mahulog sa bitag. Hindi niya mamamalayan na sinusundan na pala niya ang istruktura ng pangungusap ng wikang isinasalin. Dapat na kanyang isapuso ang pagiging natural ng daloy ng kanyang salin. Gamitin ang dalawang ayos ng pangungusap sa wikang Filipino, depende sa ibig niyang sabihin. Ngayon ay tingnan at suriin natin ang pangungusap na ito. Nababahala ang mga mamamayan sa pag-ulan ng yelo at buhawi. Kung pagbabatayan ang istruktura ng pangungusap, tila dalawang bagay ang ibinabagsak ng langit. Ito ay ang ulan at ang buhawi. Ngunit magkaiba ang ulan at buhawi. Ang ulan ay pumapatak o bumabagsak, samantalang ang buhawi naman ay umiikot na hangin. Maiwawasto ang ganitong pangungusap sa ganitong paraan. Una, nababahala ang mga mamamayan sa buhawi at sa pag-ulan ng yelo. O ang pangalawa naman, nababahala ang mga mamamayan sa pag-ulan ng yelo at sa buhawi. Bigyang pansin din natin ang pariralang na kung saan na paboritong gamitin ng mga di sanay sa masining na pagpapahayag bilang katumbas ng who, when, at which sa mga sumusunod na pagsasalin. Una, they threatened to kill the hostages who were mostly women. Naisinalin sa wikang Filipino na, nagbanta sila na papatayin ang mga bihag na kung saan ang karamihan dito ay kababaihan. Pangalawa, he was born in the province where he lived till he was 10 years old. Naisinalin sa wikang Filipino na, isinilang siya sa probinsya na kung saan siya nanirahan hanggang 10 taong gulang. At ang panghuli, she spent a fortune for books which she did not have time to read. Naisinali naman sa wikang Filipino na napakalaki na ginastos niya sa mga libro na kung saan ay wala naman siyang panahong basahin. Ang mga salin na ito ay magiging tama kung ganito ang mga gagawing pagsasali. Una, nagbanta sila na papatayin ang mga bihag na karamihan ay kababaihan. Pangalawa, isinilang siya sa probinsya at doon nanirahan hanggang 10 taong gulang. At ang panghuli, napakalaki ng ginastos niya sa mga libro na wala naman siyang panahong basahin. Ngayon, dumako naman tayo sa ang pamamaraang segmentasyon. Isang paraang magagamit ng tagasalin lalo na kung nag-uumpisa pa lamang ay ang paghahati-hati ng orihinal na teksto sa mga segment o bahagi. Nakatala ang dalawang pangungusap mula sa orihinal at sa salin at hinati-hati ang pangungusap sa mga bahagi na tinatawag na translation units. Maaring hatiin sa maliliit na unit ang isang pangungusap. Depende sa pasya ng tagasalin upang makatiyak na bawat bahagi ay nabibigyan ng pansin. Halimbawa, I believe that while we have utilized the presidential powers to dismantle the violent revolution and its communist apparatus, we must not fail our people. We must replace their violent revolution with the authentic revolution liberal, constitutional, and peaceful. Mula sa original na I believe, ito ay isinalin sa ako'y naninindigan. Mula sa that while we have utilized, ito ay isinalin sa na bagamat ating ginamit. Mula sa the presidential powers, isinalin ito bilang ang mga kapangyarihan ng Pangulo. Mula sa dismantle the violent revolution, isinalin ito patungo sa upang lansagin
ang marahas na revolusyon. Mula sa "and its communist apparatus", isinalin ito sa "at ang makinarya nitong komunista". Mula sa "we must not fail our people", isinalin naman ito sa "ang ating taumbayan ay hindi natin dapat biguin". Mula sa "we must replace", isinalin naman ito bilang "dapat nating palitan". Mula sa "the violent revolution", isinalin naman ito bilang "ang marahas na revolusyon". Mula sa "with the authentic revolution", isinalin ito bilang "ng rebolusyong tunay". At mula sa "liberal, constitutional, and peaceful", isinalin ito sa wikang Filipino bilang liberal, constitutional, at mapayapa. Kaya isinalin ang "I believe that while we have utilized the presidential powers to dismantle the violent revolution and its communist apparatus, we must not fail our people. We must replace the violent revolution with the authentic revolution, liberal, constitutional, and peaceful", bilang "ako'y naninindigan na bagamat ating ginamit ang mga kapangyarihan ng Pangulo upang lansagin ang marahas na revolusyon at ang makinarya nitong komunista, ang ating taong bayan ay hindi natin dapat biguin. Dapat nating palitan ang marahas na revolusyon ng rebolusyong tunay, liberal, konstitusyonal, at mapayapa. Ngayon, dumako naman tayo sa ang paglilipat ng mga katawagang pangkultural. Ang kultura ay pamamaraan ng pamumuhay at mga manifestasyon nito na tangi sa isang komunidad na gumagamit ng isang partikular na lengguwahe bilang paraan ng pagpapahayag. Mula sa Discourse and the Translator 1990, tinawag ni Hatem at Mason na kontekstong panlipunan kung saan nagaganap ang komunikatibong proseso na tinatawag nating pagsasalin. Kaya upang mapanatili ang katutubong kulay ng tekstong pampanitikan, maaaring panatilihin ng mga pantawag sa mga tao na nagpapakita ng paggalang, relasyon at iba pa. Ang mga halimbawa nito ay ang mga salitang manong, manang, adeng, bakit sa salitang Ilocano upang ipakita kung ang kausap ay nakakatanda o nakababata sa nagsasalita. Sa Hiligaynon naman ay gumamit ng tiya o tiyo sa sinumang mas nakakatanda kahit hindi naman ito kamag-anak. Sa mga Katagalugan naman ay gumagamit naman ng ka o kaka, totoy o ineng sa mga nakababata. Sa makatuwid, sa pagsasalin ng akdang pampanitikan, mapasulat man o pasalita, kinakailangan o bilang isang tagasalin, kinakailangan na may sapat kang kalaman sa wika. Kinakailangan mo maging bilingual at alam mo rin ang kultura ng iyong isasalin. Nang sa gayon ay hindi lang ang wika ang iyong maisasalin, kundi pati na rin ang kanilang kultura. At iyon lamang po para sa paksang ito.